Shaddai. No? Taas ang kamay na mayroon ng pagkakaalam tungkol kay El Shaddai. Talagang alam mo El Shaddai. Pag tayo nagdadasal, ang kinakausap natin ay si El Shaddai, the powerful God. Amen ba? Yung sinamba ni Moises, yung sinamba ni Abraham, ni Noah, lahat. Siya si Yahweh El Shaddai. Okay? So, ang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga nakasulat sa Bible, ilagay ninyo sa hamba ng inyong mga pinto ang pangalan ng Diyos at kayo kanyang iingatan. Amen? So, sa oras na ito, nandito ang ating mga kapatid, nakakuha niyo mga kabataan upang mag-unig sa atin ng pagsipa at pagpupuri. Amen. Isang malakas na palakpakan habang tumatayo, pumapalakpak sa ating Panginoon. So, manalangin po muna tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, Israel pa para lang sa langit. Bigyan mo pa mga aming kakanin sa araw-araw. Patawarin ko po sa aming kasalanan. Para ng pagpatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag na po kami paitulad sa tukso at bigyan mo po kami sa lahat ng kasamaan. Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang nag-aamal ng pagkukuha ng kataas-taasan. Ay mananatili sa pagkakas ng mga pangyarihan. Mga pagsasabi sa kanyang buong katahan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo ko pinagkutulaan. Ika'y niligtas niya sa mga ayos sa umagitan. At kahit ang mga bigla at salaw, hindi ka maglalanas. Lulukuhan niya sa iyo ng kanyang malapit ang pakpak. Sa salina niya ay nagtitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya di pagsasanggara pagkat siya'y tapat. Kasabi ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglang paglusok at sa pinaaral. Minsan ang darating ang salot pagkakalimig. Hindi ka malamang sa kasalanan o pumuli. Kaya mo buhat sa iyong harapan ang sanglibong tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Hindi ka matatakot sa kasalanan o hindi ka maano. Ika'y manasin sa Panginoon iyong mga masdan. Yaong masama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong iyong tagapagsakala. At ang pinili mo ay ingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuti kay mapahamang kapalang daratan. Kahit anong uri ng panghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susuguin. Kahit sa dako ikaw makakapag hindi ako iingatan. Sa kanilang balat ay dadaling at sila magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa bantong matalas. Kahit nabakan mo ay mga leon na aso magaspi. Di ka maano sa mga serpiente at iyong mababunis. Ang sabi ng Diyos, aking nililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang tao ako'y titilagin. At sila'y tumawag, laging handa ako at sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may layo ay sasakluluhan. Aking nililigtas at ang bawat isa ay paramalan. Sila'y bibigyan ko at gagawin paraan ng mahabang buhay. At makatitiyak na ang tatapuhin nila ay kaligtasan. Hindi ko matasabog. Mga ipanalaw ko ang sasalat upang pasandayin ang lupain ito. Maaari
sa ating puso't isip. Hallelujah. Spiritong banal, manahan ka. Spiritong banal, tinatawagan ka. Spiritong banal, pakinggan mo ako. Spiritong banal, kailangan ko. Spiritong banal, Spiritong banal, manahan ka. Spiritong banal, tinatawagan ka. Spiritong banal, pakinggan mo ako. Spiritong banal, kailangan ko. Kumilos ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Spiritong banal, hindi lang sa mundo, kailangan ko ang patnubay mo. Spiritong banal, Spiritong banal, manahan ka. Spiritong banal, tinatawagan ka. Spiritong banal, pakinggan mo ako. Spiritong banal, kailangan ko. Kumilos ka, kumilos ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Spiritong banal, tingin sa mundo, kailangan ko ang patnubay mo. Kumilos ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo. Spiritong banal, tingin sa mundo, kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Pagkat tayong espesyal sa Kanya, kaya po tayo magpuri. Mga gawa ko. Mga gawa ko'y tunay na sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay kong iyo'y aking nalasal. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Minsan ba mga gawa mo'y tunay na kamangha-mangha. Wala sa wala, wala sa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko iyo'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan.
po ng sabi sa kanta, kung may isang libong buhay lamang ako, aking iaalay sa Panginoon ang buhay nito para magpuri at magpasalamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niya sa akin. Sa kabila ng mga problema at kasalanan aking kinahaharap, ang Panginoon ay laging nandyan para sa akin. Lagi akong ginagabayan at patuloy na pinagpapala. Kung mayroon lamang akong salibong buhay, hindi ko kakahin, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa atin, nag-iisang taglay, inalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa iyong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa atin, nag-iisang taglay, inalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa panalo, puso ko ay sa'yo nagdadaan. Sa habang panahon, nadamay kayamanan ko, ikaw ay sabay. Mas mapasok na iyong dinggin, dalawin ng awit. Kung mayroon lamang ako sa iyong buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa akin, nag-iisang taglay, inalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pagkakaroon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. At sa habang panahon, nadadangin kayamanan ko, ikaw ay sabay. Wagas mapasok na iyong dinggin, kalapit ang awitin. Kaya ng dagat, hindi ako nagsasama. Puso ko ay sa'yo nagmamahal. At sa habang panahon, nadadangin kayamanan ko, ikaw ay sabay. Wagas mapasok na iyong dinggin, kalapit ang awitin. Kaya ng dagat, wagas mapasok na iyong dinggin, kalapit ang awitin. Wagas mapasok na iyong dinggin, kalapit ang awitin. Sige tayo panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos,
Diyos, salamat po Panginoon sa isang napakagandang panahon, pagkakataon na ilaan mo sa amin. Kami sa dakong lugar na ito, Panginoon, ay patuloy na tinipon sa isang pangalan, walang iba, kundi ay maitaas ang inyo pong dakilang pangalang El Shaddai. Lord, pagpalain niyo po ang dakong lugar na ito na aming kinalagyan ngayon. Panginoon, sa pagniwala kaming ito ang kalooban mo ngayong hapong ito para sa amin. Pagpalain niyo po ang mga kabataang naparito na alam po naming tinawag mo para makaliig mo at patuloy o Diyos na sila ay magkaroon ng oras at panahon na sila ay makapagpasalamat at lumapit sa inyo. Ilangin po namin, patuloy mo silang samahan. At ang oras na ito at ginagawa namin ay patuloy po makapagbigay ng kaluguran sa inyong puso. Pagpalaan niyo po ang sumusunod pa sa aming mga programa, Panginoon, na mga kabataan ito, Diyos, at maging ang pagpapahayag ng iyong mga salita na ibabahagi sa amin ng aming kapatid, Brother Paul. Lord, dalangin po namin pati itong makapasok sa aming puso at isipan nang sa gayon sa murang edad namin, sa liit at hina ng aming panampalataya. Lubos po inay mo anawaan ang lalim at lawak ng iyong mga salita. Patuloy niyo po kaming samahan at ilangkin po namin ang pagkilos ng iyong banal na espiritong malaya sa aming puso at isipan. Ito ang aming samo at panalangin may pasasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, pinupuri, dinadakila ka namin sa araw at oras na ito. Panginoon, kami nananalangin at nag-umaawa sa iyo, Panginoon. Na lahat ng aming kahilingan na iyong ibibigay na, Panginoon. Na lahat ng aming prayer request ay answered prayer na. At na prayer meeting na ito, Panginoon, na yung padadamihin pa, Panginoon. Na ang sino mang nakakarinig ng tinig na ito ay iyong pagpapalain. At kung sino mang naririto, Panginoon, ay tatanggap ng answered prayer. Ito ang aming samutiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Bago po natin basahin natin mabuting balita, na pumunta tayo sa ating mga katabi, sabihin, kapatid, ang kinin mo na sa oras at araw na ito ay answered prayer ka na. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pututunghayan sa araw na ito, ang unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 4, talata 12. Huwag mong bigyan daan na hamakin ka nino man, dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya sa pagbasa ng kasulatan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, ang malakas. Ayan, praise the Lord. So, naunawaan niyo ba yung ating pinakinggan, yung binasa natin? O, harapin niyo muna uli yung katabi mo. Ayan, sabi mo, ano ba pangalan mo? Sabihin mo, ito sa dibdib ko yung pangalan ko. harap kayo, tingnan niyo yung pangalan ng katabi ninyo. O, tingnan niyo muna yung kaharap niyo, tingnan niyo yung pangalan niya.
Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo kung kapatid. Ako si... Oy, harapin nyo. Sa kayo nakatingin. Sa akin yata kayo nakatingin eh. Ayan. Ayan. Okay. Palakpakan muna natin ng Panginoon. Yung malakas sa palakpak sa ating Panginoon. So, sa oras na ito mga kapatid, tayo po'y umupo sa presensya ng ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos sa ating lahat sapagkat tayo ay tinawag niya sa hapong ito upang ipahatid niya kung ano yung mensahe niya sa atin. Amen? Ngitian mo muna kayong katabi mo, masyadong seryoso eh. Mula sabi mo sa kanya, mula ngayon, magkapatid na tayo kay Kristo. Kung kapatid mo yan, tingnan mo. Tingnan mo kung kapatid mo yan kay Kristo, tingnan mo. Diba? So, yung kanina nagbasa, yun yung anak ko, kaisa-isa kong anak. Yung nagbasa sa inyo kanina ng salita ng Diyos. So, napakahalaga kasi, alam nyo, napakahalaga na ang mga kabataan ay makalapit sa Diyos. Sabi nga sa aklat ng Timoteo, huwag mong, kung ikaw man ay bata pa, huwag mong hayaang hamakin ka bilang isang bata. Pero mo nagsalita sa kanila ay si San Pablo. Kilala niyo ba si San Pablo? Hindi yung kapitbahay nyo. Si San Pablo ay ang huling apostol ng Panginoon na kanyang tinawag. No? Di ba tumawag siya ng 12 apostol? At si San Pablo, mga kapatid, ay huling tinawag ng Panginoon. Noong una, sa kanyang kabataan, pinipersecute niya ang mga mananampalataya ng Diyos. Pero dumating ang panahon na siya'y tinawag ng ating Panginoon. Sa hapong ito na ibahagi sa inyo ay pamamatan kong the value of youth to the cause of God. Ano ba yung, dapat dito mga kapatid, ano ang mga dahilan ng Panginoon bakit gustong-gusto niya na tawagin ang mga bata? Tinang katabi mo. Ano kaya ang dahilan ni Lord ba't ka tinawag ngayon dito? Diba? Bakit gustong-gusto ni Lord ang mga bata? Di ba sabi nga niya sa kanyang gospel, mga kapatid, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Kita niyo po? Yun ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Kasi alam niyo sa panahon ngayon, busy ang mga magulang, di ba? At karaniwan, ang nakakalimutan ng mga magulang ay ilapit ang anak sa Diyos. Tingin ko naman sa inyo, mababait kayo eh. No? O baka dito lang kayo mabait. Di ba? Kasi tahimik kayo, parang tahimik na tahimik, ano? Kung titignan po natin, mga kapatid, what is the value of youth to cause of God? Bakit nga ba, ano ang pinakamabigat na dahilan ng Panginoon, bakit gustong-gusto niyang tawagin ang mga kabataan? Sa atin, mga kapatid, may isang katanungan nga, mga kapatid, which is the most difficult era of human life? Ano daw yung pinakamahirap na parte ng buhay ng tao na nabubuhay, mga kapatid, na nararanasan niya? Kaya meron na kayo pagpipilian, ha? Sabi nga dito, mga kapatid, which is the most difficult era of human life? Una, infancy, yung sanggol. Ang ikalawa, adolescence. Ang pangatlo, mature. Ang ikaapat, adulthood or agedness. Sa tingin ninyo, ano ang pinakamahirap na parte ng isang tao habang nabubuhay? Ha? Yung edad ko ba? Yung edad ba ng lola mo? Yung edad ng kapatid mo bang bonso na maliit? Yung bang nagdadalaga? Yung nagbibinata? O yung mga lola na malapit ng graduate? Ha? Tatawag ako ngayon. Unahin ko muna. Bakit wala kang nameplate? Ayan, ano pangalan mo? Raylen. Si Raylen, sa tingin mo, ano sa parte ng buhay ng tao ang pinakamahirap na era? Eto, microphone. Ayan, saan ba microphone yung meron sound? Ito ba? May sound na ta? Wala. So ready kayo ha, tatawagin ko kayo ha. Ayan. Okay, sige, sister. Sis, Raylen.
Ayan, okay. Mr. Raven, sige. Harap ka sa kanila, sabi mo sa kanila, ano yung naisip mo, ano yung pinakaparte ng buhay ng tao na era na mahirap? Nung baby ka? Nung ikaw ay nagdadalaga? O kaya naman ay ikaw ay adult na? Katulad namin? O kaya naman ay mga lolo at lola? Ano yung part doon ang pinakamahirap? Yung, yung part po namin na nagdadalaga po. Ay. Kasi paano na po kami sa future. Ayan, bakit mo nasabi na yun ang pinakamahirap na part? Ano po kasi di po natin alam kung ano yung mangyayari sa atin in the past, in the future po. Tapos, di po natin alam kung yung mga gumagabay ba sa atin ngayon, nandun pa sa future natin, kung kaya ba natin lampasan yung mangyayari sa future, kung kaya pa po. Yun, palakpakan natin si Sister Raylen. So, tawagin ko nga si Glenn, Brother Glenn. Ikaw sa tingin mo, ano yung pinaka-mahirap? Sabi niya kanina yung ganito siya nagdadalaga. Ikaw, ano naman yung sa part mo ang pinakamahirap? Ngayon din. Ngayon din, bakit mo nasabi ngayon din? Naranasan mo ka namin na paano mahirap mabuhay. Bakit ano yung mga nakikita mo? Parang challenge. Ano yung mga challenge na nararanasan mo ngayong oras na ito na nasa edad kang ganyan? Yung mga challenges, ano yun? Yung mga hamon. Kaya sa school. Yun, okay. Palakpakan natin si Glenn, Brother Glenn. Okay, si Brother Glenn. Tawagin naman natin yung nakatakip ang pangalan. Yun. Si Nicole. Ayan, si Sister Nicole. Ayan, pakiabot Sister Nicole, sa tingin mo, ano yung pinaka-difficult era sa buhay ng isang tao? Siguro po adulthood. Adulthood, ano yun? Yung medyo may edad na. Hindi pa yung agedness. Hindi pa naman po yung pinakamalala. Kasi po, dun po yung mga, marami na po tayong challenges na kinakaharap. Yun po. Ayun, okay. Palakpakan natin. Si Sister Reyna ba? Sister Reyna, ikaw, anong era sa buhay ng tao ang tingin mo parang ang hirap? Yung adolescence po. Adolescence, so. Sige, bakit? Kasi po, doon po dumarating yung mga challenges. Tas, ayun po. Yun, mga challenges. O si Sister Mariel, ikaw, ano sa tingin mo ang pinaka-difficult era as a human life? Para po sa akin yung ngayon po na nagdadalaga kasi ito po kasi parang susubukin ka na ni Lord kung sa mga choices mo, which is yung mga small choices mo can affect your futures na katulad ng sinasabi niya. Yung mga, kunyari, dito po kasi parang tinuturoan tayo ni Lord sa mga decision making po natin na kung saan yung mga kunyari po nagkaroon tayo ng pagkakamali sa mga decision po natin kahit kung ngayon po para sa atin maliit na bagay lang yun, but in the future nga po maaari itong malaking apekto po pala sa atin. Kaya, Okay, si Brother Reggie. Anak mo na ba yung Brother Reggie? Hindi ba naman? Okay. Para sa akin po, mga adult na po. Adult. Kasi Yung po, mga 60, 70s. hindi naman po mga siguro 30. Mga 30 mataas. Kasi para sa akin po bilang lalaki po, nakikita ko po sa sarili na pag ganun na po yung time, parang, syempre, pag nagkaroon ko ng pamilya gano'n, medyo magiging busy ka na rin po. Medyo malalayo ka na rin po. Para sa, hindi naman po sa spiritual, kumbaga lang. Hindi ka Parang marami ka nang busy ka na, marami ka busy ka na po, marami ka na po. Iintindihan. Tapos malalayo, hindi ako po lalayo, kumbaga, hindi ka na mababawasan na po yung time mo magsimba, gano'n. Parang, ayun po yung parang nakikita ko. So, salamat. Palakpakan natin si Brother Reggie. Anong pangalan ni Brother? Maya. Jeremiah ka ba? Sige, Brother Jeremiah. Paabot na kay Brother. Ano, Brother, ang pinaka-difficult era sa tingin mo sa buhay ng tao? Ay, walang microphone si Brother. Dapat namatay.
Okay. Ayun. Yung adolescence po. Yung design ng kanila. Oh, bakit? Yung sabi? O doon po pumapasok ang mga mabibigat na pagsubok. Tapos nakagawa po ng mga decision na hindi naman dapat. Yun, no? Hindi na matinding challenges. Si Brother Edward. Edward ba yun? Oh, Brother Edward, ikaw sa tingin mo, ano ang pinaka-difficult tira sa buhay ng tao? Adolescence period. O bakit mo nasabing adolescence? Ano ang nakikita mo? Bakit parang yun ang pinaka, sa tapat ng buhay, parang iyon yung pinakamahirap? Bakit kaya? Hindi ka magkamaya. Yun lang po sa kanila. Oo. Ayaw ka mukha sa kanila na lang. Okay. Ito si Brother Steven. Wow. American name. Oh, Brother Steven, ikaw, ano sa tingin mo ang pinaka-difficult era? Yung adult po. Kasi Adult. may trabaho na po, tapos pamilya, may pa naman po. Ayun, oo. Ayan, so salamat, Brother. Ayan, ito nga kung si Brother JC na parang nahihiya. Ayan, Brother JC, ikaw, sa tingin mo, sa buhay mo ay mga lumalaki ka na, anong part yung nahihirapan ka? Sa tingin mo ay mahirap. O, sige, Brother JC. Ayan. Ayan. Para si anong sinasagot mo, Brother JC, sumasagot. Pero Brother JC, anong tingin mo na pinaka-part natin na tao? Alin yung pinaka, parang ang hirap yata? Adult po. Adult, oo. Bakit? Bakit mo nasabi na adult? Dahil hindi ka na makapaglalaro ng mga kung ano-ano. Di ba? So, sa tingin mo, ano pa? Di naman po. Ha? Di mo na po magagawa yung mga gusto mong gawin. Ayan, dahil marami ka na mga responsibility na kakaharapin, ano? Okay, so very good. Ayan, palakpakan natin si Brother JC. Siyempre, hindi ko na tao. Ayan, sis. Nakakantong din yung pangalan mo, tinakpan mo din. Ito. Ayan, si Brother. Si Sister. Ayan, Ernest. Gaganda ng pangalan niyo. For me po yung age ng 18 pataas. Ah. Kasi po, at the age is... Adolescence period. Sa mga katulad ko po kabataan, college, gano'n. Marami na po kaming ginagawa like schoolworks, yung minsan po utusan din sa bahay, gano'n. Then marami pa pong responsibility na nakapatong pa din sa amin. Ayun. Tama naman. Okay. Dito sa ating mga... Ayan. Hindi kayo sasagot, nagtatakip ng mukha, okay? So, hindi ko na sila tatawagin, parang ngayon, ito pa pala, isa, sige. Ayan, okay, sige, sa tingin mo, ano ang pangalan? Ano po, for me po kasi, yung age po ngayon, adolescence po. Kasi, ngayon po parang, more pressure po sa school, tapos, hinahalin tulad mo po yung sarili mo sa iba. Tapos, kung paano mo po hatiin yung time mo. Ganun. So, palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Praise the Lord, amen? So, lahat ng sagot nyo naman ay tama. Pero meron dong isa na talagang pinipili ng karamihan na yung era na yon ang pinakamahirap. Amen ba? Yung adolescence period. So, bakit tingnan natin mga kapatid? Sinasabi dito, while many suggest that one's sunset year are the hardest. Minsan sinasabi ng iba, yun daw mga taong malapit ng graduate, para bang iyon yung napakahirap na part. Pero sa totoo lang, hindi iyon ang pinakamahirap na part. Bakit? Finish contract na ang tao. Amen? Kumbaga, papunta na siya, na-accomplish na niya ang lahat, at papunta na siya doon sa, mga kapatid, sa pagpapahinga. Ano ba? Kaya makita natin, in my own judgment, will be that the period designated as should be the most challenging. Alam niyo kung ano yung pinaka-challenge? Yung part nyo na yan. Na kayo ay nasa kabataan at papunta sa adolescence period. Kung titingnan natin, mga kapatid, si Timoteo na kanina ay binasa at narinig natin ang mga salita ni San Pablo at pangaral sa kanya, si Timoteo ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa kanya sa murang edad. Batang-bata pa siyang naging tagapagpahayag ng salita ng Diyos.
Kaya makita natin bakit kaya paborito ng Panginoon ang mga kabataan? Because youth is frustrating. Tama po ba yan? Tasa kami nagsasabing youth is frustrating time in life. Ano yung mga kapatid? Pag sinabi natin frustration, parang hindi nila kayang harapin ang pagkabigo. Parang hindi nila kayang harapin na magpe-fail sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Di ba minsan yan, hindi matanggap. Ang laki ng ginastos sa mga magulang sa pag-aaral. Ang dami mong hirap na ginawa. Pagkatapos pala, mawawalan lang ng kabuluhan ang lahat ng inyong pagsisikap. Pero sabi ko sa katabi mo, dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa. Amen? Sa totoo lang, sa panahon ngayon, iba yung kabataan ngayon sa noon. Kasi kami noon, nung kabataan kami, ang lagi naming motto, try and try until you succeed. Amen? Kapag kami ay na-failed, laban uli. Amen? Laban uli. Alam nyo ba na mayroong isang kabataan na hindi lang siya nakapasa ng exam, ay nagpakamatay. Sabi ko nga doon sa tatay, bakit kaya siya nagpakamatay? Marami pa namang exam na pwede niyang kuhanin at mag-try uli siya na mag-exam. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, medyo may kahinaan ang kalooban ng kabataan. Naniniwala ba kayo doon? Amen? Kasi noon kami, mahirap ang buhay, hindi makapag-aaral. Magsikap. Kasi ako mga kapatid, nag-aral ako ng high school, 5 taon ako sa St. Lawrence. Diyan ako graduate. Ang tagal namin nakikita ni Nanay Beth. Bakit teacher ko siya? Ano ba? 5 taon ako dyan sa St. Lawrence. Bakit po? Kasi ang kinuha kong high school is evening classes. Nagtatrabaho ko sa araw at sa gabi ako nag-aaral. Amen ba? Bakit? Kasi may gusto akong maabot eh. Tanawin katabi mo, ikaw ba handa kang lumaban? Nasa kamay dito ng handang ipaglaban ang mga pangarap niya sa buhay. Kapag nadapa, dapat ay tatayo uli at tuloy ang lakad. Huwag mong pakikinggan yung mga narinig mo na, tama na yan, huminto ka na. Ako narinig ko sa tatay ko noon, kung wala ka ng pambayad sa eskwelahan, huminto ka na. Sabi ko, hindi po. Tutulungan po ako ng Diyos, gagawa po ang Diyos ang paraan para makapag-aral po ako. Kasi ang unang tutulong sa atin, tayo sa ating sarili. Hindi ang iba. Amen ba? Tayo dapat, mga kapatid, ang nagsisikap sa ating sarili upang marating natin ang talagang gusto natin. Sabi mo din sa katabi mo, kaya tibayan mo. Nasa ira ka na medyo mahirap-hirap talaga. Amen ba? Sabi nga niya kanina, kasi po, sabi nga kanina ni Mariel, kapag ikaw ay nagdesisyon po ng mali, sa ganitong sitwasyon namin na kami kabataan, dala namin ito sa pagtanda. Amen? Kaya ano sinasabi dito? In that the period when one is hardly old enough to be on his own. Kasi nga, kailangan nyo pa ang suporta. Kailangan nyo pa ang tool. Sa tao, pag humingi ka ng suporta, limitado. Sa tao, pag humingi ka ng tulong, limitado. Pero pag sa Diyos ka humingi, unlimited ang itutulong sa ating Lord. Kaya sa katabi mo, pag may problema ka, pag kung saan ka daing ng daing. Pag may kailangan ka, huwag kang kung saan hingi ng hingi. Kay Lord ka lumapit. Bakit? Kasi love ni Lord ang mga kabataan. Love ni Lord kayo. Ay sabi sa katabi mo, laban lang. Laban lang. Amen. Hindi yung pagkanada pa, dito na lang ako, ayoko na. Hindi. Go nang go. Try and try until you succeed. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga sinasabi mga kapatid, sa period ng mga kabataan, mga kapatid, and yet he is the feeling of sense of independence. Totoo naman yun, di ba?
O taas ang kamay dito na gusto mo, napapakialaman pa ng nanay mo yung pagsusuklay mo. Nay, gusto ko dito hati. Gusto mo ng nanay mo, dito ang hati. Diba? Gusto mo na medyo curly yung buhok mo. Gusto naman ng nanay mo ay straight. Diba? Anong hinahanap mo? Hayaan nyo naman akong tumayo at magdesisyon din minsan ng para sa sarili ko. Diba? O kita niyo yung mga bata, no? Yung mga batang maliliit, pag hawak ng nanay nila, nagwawala. Diba? Minsan hinahawi pa yung kamay ng nanay nila. Bakit? Gusto kasi ng mga kabataan, mapil nila na malaya sila. Pero okay lang maging malaya in a right choice. Amen? O taas ang kamay dito na gusto maging malaya. Sa buhay mo, yung magdesisyon ka, yung makuha mo yung gusto mo, pero tandaan natin, kailangan pa rin natin ang gabay ng ating mga magulang. Bakit? Sapagkat ang tunay na kaibigan ay walang iba kundi ang mga magulang. Naniniwala ba kayo doon? Pataas ang kamay dito na kaibigan mo yung nanay at tatay mo. Naku po, nanay at tatay ko. Ewan ba? Bakit? Kasi sila yung may right choice at sila yung nakakaalam at nagsasuggest ng makabubuti para sa atin. Pero minsan, ang mga kabataan, ayaw nila nung parang nasasakal sila. Tama ba ako doon? O, taas ang kamay dito na pwede ka magdagdag sa salita na yun na bakit gusto mo maging malaya? Meron ba? Taas ang kamay na gusto mo malaya ka. O, ito, tawagin ko si sister. Ano ba pangalan na ito? Ano ba yung pangalan mo? Jamie. O, Jamie, sa tingin mo, bakit ang kabataan gusto rin nilang maging malaya? Yung mga kabataan po, gusto po nila maging malaya kasi po syempre may sarili po tayong desisyon. Hindi lang naman po yung desisyon natin yung gagawin natin. Hihingi rin po tayo ng tulong sa mga magulang, magtatanong tayo kung tama ba yung desisyon na yun or hindi. Tapos, syempre po may mga will rin yung mga kabataan, may mga kagustuhan rin po tayo, lalo na po sa pangarap. So tama naman, no? So, yun talaga minsan, yung struggle sa atin. Di ba? Kasi alam niyo, yung mga magulang lagi nandyan, paalala ng paalala ng paalala. Kaya minsan sinasabi natin, alam ko na naman yan eh. Di ba? Di ko naman ginagawa yan eh. Alam ko naman yung tama at mali. Kasi siyempre, talagang gusto rin natin sa ating sarili, mayroon tayong maabot na galing sa ating mithiin sa buhay. Di ba? Kaya ano sinasabi mga kapatid, youth ever are attempting to find some sense of identity. Amen? Alam niyo ang kabataan, may tatlo silang matinding pinagdadaanan sa buhay nila. Amen? Ano yung unang dapat ay alam natin, ang unang pinagdadaanan, una ng mga kabataan ay yung sense of identity. Diba? Yung lumalaki ka, ano ba talaga ako? Saan ba ako? Diba? Yung sense of identity, kaya minsan makita nyo, struggle ang kabataan at minsan sarili niya ay hindi niya maintindihan. Taas ang kamay na kaibigan mo sarili mo. Mga kabataan, taas ang kamay na kaibigan mo sarili mo. Diba? E minsan yung pagharap mo lang sa salamin, paano ba ito itsura ko? Ano ba ako? Negro ba ako? Ano ba ako? Ano ba ako? Bigkulot ang buho ko. Diba? Bakit ganito kulay ko? Yung sense of identity minsan ay hinahanap ng mga kabataan. Saan ba ako bilong? Diba? Ano ba talaga yung kakayahan ko? Saan ba talaga ako magaling? Alin ba talaga ang karir na tatahakin ko? Magtitinda ba? Magti-teacher ba? Mag-i-engineer ba? Diba? Mag-HRM ba? Magsisiman ba? Minsan, struggle ng mga kabataan yan. Diba? Struggle yan mga kapatid. Kaya makikita po natin, lagi yung tinatawag, who I am. Sino nga ba ako? Ano ba ako? Kaya nga minsan,
Pagka nagagalit ang nanay at tatay niya, tinatanong niya sa kanila, ano ba ako dito sa akin? Di ba anak niyo ko? Di ba? Bakit? Sapagkat hinahanap ng mga kabataan niyo. Minsan nararamdaman niyo ba yung minsan? Yung sense of identity. Ano ba ako? Babae ba ako? O lalaki ba ako? Di mo ba? Amen? Ano ba ako? Di ba yung mga sense of identity, minsan, iyan ay struggle sa buhay ng kabataan. Pero sabi sa katabi mo, pero don't worry. Pakikilala mo rin kung sino ka. Bakit? Kasi kapag si Lord ang guide mo sa buhay mo, hindi ka niya ililigaw kung sino ka talaga. Amen? Ano yung pangalawa, mga kapatid? Yung importance. Amen? Taas ang kamay ng mga kabataan, sinasabi mo, mahalaga ka. Bakit hindi kayo tataas ang kamay? Di ba kayo mahalaga? Amen ba? Amen? Alam nyo, yun nga lang, di ba? May kasabihan yung matatanda. Ikaw yung pusa nga na nawawala, hinahanap. Ikaw pa kaya na anak namin at hindi namin hanapin. Amen ba? Minsan nagiging struggle ng mga kabataan, importante ba ako? Mahalaga pa ba yung ginagawa ko? Amen? Pero tandaan natin, ang buhay natin dito sa mundo, kaya tayo pinayagan ng Panginoon na mabuhay dahil importante tayo. Sabi mo sa katabi mo, importante ka. Tapos ang kamay dito nang hinahanap ka pa ng nanay at tatay mo pagkagabi na binemessage ka, wala ka. Ano ba? Importante ka, kaya minsan, huwag kayong magagalit pag kayo ay minomonitor. Matakot kayo, hating gabi na, tulog na tatay at nanay mo, kumakatok ka, ang tagal kang pagbuksan, bakit tulog na tulog? Sasabihin ng nanay mo, anong oras ba? Alas 4. Hindi ka natatanungin, bakit ngayon ka na? Yun ang importante. Amen? Importante. Kung paano importante tayo sa magulang natin, mas importante tayo sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen? Kaya sinasabi mga kapatid, do I matter? Maski nga yung mga dahon, ay mga puno, halaman, di ba? Bakit sila nandyan? Importante sila. Bakit may pusa, may daga? Bakit may mga uod? Bakit may mga ibon? Bakit may mga hayop? Importante sila para saan? Para mabalanse ang ecosystem ng mundo. Kaya sa katabi mo, kung yun lang ang importante, ikaw din ay higit na importante. Amen? Ano ba ikatlo na struggle ng buhay ng kabataan? Yung impact. Alam niyo minsan, bakit may mga kabataan tawagin ng teacher, di tumatayo? Kasi baka mamaya, pag sumagot ako, pagtawanan ako. Baka kasi mamaya, pagka sumagot ako, sabi, ay, wala naman palang alam nito eh. Naku, baka mamaya, pagka tumayo ako, kung ano-anong kapintasan ang makita nila sa akin. Anong struggle? Yung impact. Tanong may katabi mo, ikaw anong dating mo? Yan. Di ba pag dumarating ka, pag may nakakakita sa'yo, di ba? O kaya naman yung nanay at tatay mo, pag nakikita ka, anong impact mo sa kanila? Buwis na ba? Amen ba? Ako, ito na naman itong kusonisyon sa buhay ko. Yung impact natin. Amen? Yun nga lang, pag nakita kayo ng nanay at tatay mo, tuwang-tuwa sila. Yung maayos kayo. Di ba? Yung nakatapos kayo ng pag-aaral, tingnan yung impact ninyo. Naku, walang ginawa ang nanay tatay mo. Balita ka na ibalita si ma. Ano ba yung anak ko na yan? Nakapasaya sa board exam. Teacher license na yan ngayon. Amen? May impact. O, sabi mo sa katabi mo, may dating ka. May different arrival ka. Huwag mong iisang tabi ang sarili mo. Mataas ang kamay ng may self-confidence. Mataas ang self-esteem. Mataas ang kamay. Yung talagang confident ka. Hindi mo hiyaya ka. Ipakita mo yung impact mo. Ewan mo ba?
ipakita mo yung kakayahan mo. Amen? Kaya minsan makikita nyo, sabi nga kanina sa mga kabataan, uy, buhayin nyo, kantan nyo ha. Bakit? May impact kasi yun. Amen? May kakaibang dating. Okay, so kagabi mo, gawin mong maganda ang dating mo. Mahirap naman yung dadating ka. Naku, ito na naman itong tamad na ito. Naku, ito na naman itong malakas kumain na ito. Mahirap na yun ang impact natin. Yung pag dumating ka, wow! Grabe! Amen? Pag tumayo ka sa classroom, tahimik ang mga kaklase mo habang ikaw ay sumasagot sa discussion. Amen mo ba? Wala sa kamay dito na maganda dating. Yung pag may nakakita sa yung tao, nakita ka ng kaibigan mo, di ba? Nakita ka ng mga kapatid mo, may dating ka. Ha? Tingnan mo katabi mo kung may dating. O walang kadating-dating. So what is my place in life? Kasi yung impact, tinatanong natin, ano ba papel ko sa buhay? Ako ba'y nakapagpapasaya? Ako ba'y nakapagbibigay ng inspirasyon? Ako ba'y nakakapagbigay ng tuwa sa kanila? Kasi impact yun. Amen? At mahalaga yun na mayroon kayo nun. Amen ba? Inaantok na ba kayo? Nasa kamay na inaantok na. Kakantahan ko para lalong makatulog. Amen? Kaya ang sinasabi rito mga kapatid, but sa kabila ng mga bagay na ito, sa kabila ng mga kabataan ay nasa struggle, sa kabila ng marami silang mga iniintindi sa buhay nila, bakit gustong-gusto sila ng Diyos? Bakit gustong-gusto kayo ng Panginoon na makalapit sa Kanya sa gitna na kayo ay hindi pa kayang magdesisyon? Di ba? Sa kabila na may kahinaan pa, sa kabila na hindi pa kayang mag-isang tumayo, pero bakit kayo ang gustong-gusto ng Diyos? Sabi ko nga, sabi niya, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Ano sabi ni San Pablo kay Timoteo? Huwag mong ano ng sarili mo na kahit bata ka, ay maliitin ka ng iba. Amen? Kaya na sinasabi, the scripture represent youth as a time both a danger and challenge. Kaya nga, ito yung pinaka-difficult era kasi ang mga kabataan, mga kapatid, dalawang bagay ang hinaharap nila, danger and challenge. Nakita ninyo, sasabihin ng nanay mo, tatay mo, kung ikaw lang ay 30 anyos na, anak kita. Hindi nyo alam yan, di ba sinasabi yun? O, kung ikaw lang yung 50 anyos na, ay, anak kita, matanda ka na. Pero bakit sinasabi nila na, mag-ingat ka, uwi ka ng maaga, mamili ka ng mga kaibigan, di ba? Kung magdidesisyon ka, tanungin mo kami kung tama, kasi nasa danger pa. Amen? Nasa danger pa. At lagi sinasabi sa inyo ng nanay at tatay ninyo, anak, magpakatibay ka, magpakatatag ka. Bakit? Malayo pa ang takbuhin mo. Marami ka pang pagdaraan. Kaya ano sinasabi ng matatanda, yung papunta pa lang. Kami pa uwi na. Ano ba? Bakit? Kasi nadaanan na nila. At alam niyo, napakagandang inspirasyon sa inyong mga kabataan, yung mga matatanda. Bakit? Tingnan niyo sila. Diba? Tagumpayan nila lahat ang mga pagsubok at hamon ng buhay sa buhay nila. Ako, palakpakan nyo naiintindihan yung ating pinag-aaralan. Kaya dito mga kapatid, sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, ano sabi dito sa Genesis, mga kapatid, o ano sinasabi dito? By the way of contrast, God also recognized the value of good. Ano sinasabi dito mga kapatid? Sa kabila na parang iba kayo. Diba? Ang mga kabataan kasi ngayon, mga Gen Z, medyo iba, no? Ano ba? Iba, kung yung matatanda, hindi maintindihan yung era ninyo. Diba?
yung takbo ninyo. Pero sa kabila ng kaibahan, gustong-gusto kayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gusto ka ni Lord? Tinatawag ka ni Lord na maging lingkod niya. Amen ba? Bakit mga kapatid? Ang sabi dito, God also recognized the value of youth to the divine cause. Amen? Mga kabataan ang tinatawag ng Panginoon sa isang napakahalaga na bagay na gusto niyang gawin. Amen? Bakit? Ano ang meron ng youth? Energetic. Nasaan kami dito ng energetic? Mayroon naman yata yung kabataan kalalam-yalam. Ang kabataan masigla lagi yan. Taas ang kamay ng masigla ka. Masigla ka ba yan? Kung bakit gusto ng Panginoon ang kabataan ay puno ng energy. Parang hindi nga kayo napapagod eh. Ewan mo ba? Makita mo, daldalan ng daldalan, maghapon. Parang hindi sila napapagod. Ewan mo ba? Marami silang ginagawa maghapon pero nandun pa rin yung kalakasan. Amen? Kung ikaw ay lumenta na, sabihin ni Lord, pumunta ka sa bundok ng Arayat. Ipakilala mo ko doon. Kung sa jeep nga, hindi na makaakit. Paano pagkagamitin, Lord, yun? Yung pagka itinayo mo, nahirap mo. Pag inupo mo naman, nahirap tumayo. Pero tingnan nyo kayo mga kabataan, pag sinabi sa inyong tayo, tayo agad. Pero pagka matanda na, tayo, teka lang. Bakit masakit na ang balakang? Kaya ang kabataan ay tinatawag ng Diyos sa maging lingkod niya kasi kayo full of energy. Kaya sabi sa katabi mo, hanggang malakas tayo, gamitin natin para sa Diyos ang kasiglahan at kalakasan natin. Amen ba? Ano ba mga kapatid? Youth are daring. Hindi yung daring na malaswa. Ano yung sabihin? Mga kapatid, walang takot. Tapos pag may dito ng mga kabataan walang takot, sige lang ng sige, sugod lang ng sugod. Ganun yung kabataan eh. Bakit? Kasi meron kang kakayahan. Kasi meron kang lakas. Meron kang kasiglahan. Amen? Hindi ako, sige na. Tabo, nawawala na ito ng battery. Amen ba? Kaya makikita natin mga kapatid, anong sinasabi dito sa ating pinag-aaralan? Their heart are filled with vision of future. Taas na uli ang kamay ng mga kabataan. Taas ang kamay ng mga kabataan. Pagkaraan ng 10 taon, ano na nakikita mo sa sarili mo? Ha? Ano na naabot mo? Ha? O tawagin ko si Jeremiah. Ayan. Okay. Jeremiah, ikaw sa tingin mo, mula ngayon, after 10 years, ano na nakikita mo sa sarili mo? Asan ka na? After 10 years, nasan ka na? Ano yung nabivision mo sa sarili mo? Nakabag ko na yung mga pangarap ko. Ayan, kung baga ano na yung estado ng buhay mo? Baka nasa aeroplano ka na. O baka nasa Amerika ka na. Di ba? May vision. Ayan, di ba? O tawagin ko si JC. JC, ikaw after 10 years, sa tingin mo, nasan ka na? Ha? Sa tingin mo, nasan ka na after 10 years? Nakatapos ka na? Or ano na yung nakikita mo sa buhay mo after 10 years? May pamilya na agad. May anak na. Tama naman. Amen. Amen. So, tawagin natin si Ernest. Ernest, after 10 years, sa tingin mo, yung vision mo, nasan ka na? Ano na yung estado ng buhay mo? Public servant. Ayan, teacher siguro, no? Or ano ba? Government. Government. Tignan nyo after 10 years. Andito siya lang ngayon, pero nakikita niya pagdating ng after 10 years, nasa government employee na siya. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba may pangarap? Nasa kamay na may pangarap. Nasa kamay na may pangarap sa buhay.
kapag may pangarap ka, nakikita mo na sa isip mo kung ano ka after 10 years. Amen? O, taas ang kamay dito, nakikita mo after 10 years, nasa wheelchair ka. Amen? Ako mga kapatid, doon, kung bata pa ako, hindi ko lang tinignan ang sarili ko kasi noon namamalaisdaan kami. Nasa bukid. Noong ako po ay nandoon, hindi ko tinitignan ang sarili ko na hanggang doon na lang ako. Nakikita ko sa sarili ko yung pangarap kong makatapos ng pag-aaral ay maaabot ko. Alam niyo kung ano na ngayon ang naabot ko sa aking pag-aaral? Master degree. Dati sa palaisdaan lang ako, pero ngayon tapos ko ang master degree. Amen? Bakit? Nabivision mo yan. Nakikita mo na yan. Amen? So ano sinasabi ng mga kapatid? Ang kabataan ay puno ng ano, mga kapatid? Vision for the future. Amen? Nakikita mo, yung nanay mo hindi na nagta-tricycle dahil after 10 years, naibili mo na sila ng sasakyan. Di ba? Naalala ko na ako po yung nag-aaral, mga kapatid, ano? Dati yung eskwela ng PSU ay bigat yan dati. Alam mo, nag-aaral ako doon, lusot ang sapatos ko. Hindi yung itinakas, ha? Butas. Pag umuulan, pumapasok yung putik dun sa loob ng paa ko tsaka tubig. Pero nakita ko ang sarili ko, darating ang araw, magkakaroon din ako ng magagandang sapatos. Bakit? Kapag kabataan ka, hindi umi-stop ang sarili mo lang sa nakikita mo. Kundi, itinutuloy mo kung ano ang nakikita mo na pagdating ng araw sa sarili. Diba? Baka bukas makalaw, magkasalubong tayo. Ako, isa ka na palang flight stewardess. Isa ka ng nurse. Diba? O kaya yung magiging apo ko, teacher ka pala ng apo ko. Amen? Bakit? Sapagkat nakikita natin kung saan papunta ang buhay natin. Amen? At ang sinasabi dito mga kapatid, tulad din ninyo ng mga kabataan na may kahinaan, may challenge sa buhay, ay ano, ang tinawag ng Panginoon na mga magiging lingkod niya ay mga kabataan. Amen? So tingnan natin mga kapatid, the fact is that the Bible are replete with examples how God has used younger people in the same of the most vital role in the unfolding of His marvelous plan of redemption. Ang Panginoon mga kapatid ay nais iligtas ang tao sa kapahamakan. At tingnan ninyo ang mga taong ginamit ng Panginoon upang ang kaligtasan na nais ipahatid ng Diyos sa tao ay makamtan ng tao. Sino ang isa sa mga Bible character, or let's reflect upon some striking example that demonstrate God confidence of youth. Sino ang isa sa ginamit ng Panginoon upang ma-preserve ang Israelite noong panahon na yon? Si Joseph the Dreamer. Kilala niyo ba si Joseph the Dreamer? Naku po, hindi niyo kilala. Yung ibinenta sa Ehipto, na naging gobernador ng Ehipto dahil maghihirap noon ang buong kalupaan. Pero anong ginawa ng mga kapatid niya sa kanya? Nainggit sapagkat siya anak ni Jacob. Nainggit ang mga kapatid niya dahil mahal na mahal ng tatay nila si Joseph. Anong ginawa kay Joseph mga kapatid? Sinaktan, itinapon sa balon. Gusto ng mga kapatid sa sobrang inggit ay ibenta. Pero hindi kalooban ng Diyos na siya'y patayin. Kaya anong ginawa ng mga kapatid niya? Ibinenta na lang siya papunta sa Ehipto para ibenta. Pero hindi alam ni Joseph sa murang edad niya na yon, gagamitin siya ng Diyos para ma-preserve ang mga Hebreo, ang mga Israelites. Amen? Bakit? Sapagkat doon sa Ehipto, nung siya nandun, ikinulong siya,
Ano ginawa sa kanya, mga kapatid? Parang nawala na lang siya ng parang wala. Pero nyo, binigyan siya ng Panginoon ng kaalaman upang magpaliwanag ng mga panaginip. Kaya yung Paraon, sabi niya, sino ba makapagpapaliwanag nito? Di ba? May mga bakang payat at may mga bakang matataba. Lahat na lang ng pantas, hindi nila malaman kung ano yun. Nung si Joseph na ang tinanong, sabi niya, 7 taon pong maghihirap at 7 taong sasagana ang kalupaan. Ano ibig sabihin nun? Kailangan pong mag-preserve tayo ng maraming pagkain upang bago dumating ang taghirap ay hindi maghihirap ang mga Egyptian. Ang hindi niya alam, pati pala yung kanyang mga kapatid at tatay ay naghihirap at wala na silang makain. At saan bumibili ang mga tao ng pagkain dahil nagkaroon ng tagtuyot? Sa Ehipto. Hindi alam ng mga kapatid niya na si Joseph the Dreamer na dating bata na kanilang pinahirapan at kinainggitan ay gobernador na pala at ginawang gobernador ng Ehipto. At siyang pinamahala sa food security ng Ehipto. Dahil ngayon lahat ng tao pumupunta doon, nakita niya ang mga kapatid niya na bumibili sa Ehipto ng pagkain. Galit siya. Gusto niyang gumanti sa mga kapatid niya sa ginawa sa kanya, pero isa ang nakita niya, kaya pala nangyari ito nung ako'y kabataan pa, ako pala'y gagamitin ng Panginoon upang ang aking bayan ay hindi mamatay sa gutom. Kita niyo po. Kaya sa katabi mo, kahit bata ka pa, gagamitin kang blessing ni Lord sa pamilya mo. Gagamitin kang blessing ni Lord sa kapwa mo. Amen? Tingnan niyo si Joseph, no? Nung makita niya mga kapatid niya, gusto niya gumanti. Pero alam niyo, hindi siya gumanti. Anong sabi niya? Kaya pala nangyari ito sa akin simula pagkabata ay para sa ikabubuti ng lahat at ikabubuti higit ng aking mga mahal sa buhay. Okay, so sabi mo, pag si Lord ang tumawag sa'yo, go lang ng go. Bakit? Walang naglingkod at sumunod sa Diyos na hindi pinagpala. Lahat ay pinagpapala. Taas ang kamay na gusto magtagumpay sa buhay ng mga kabataan. Sumunod ka sa Diyos. Maglingkod ka sa Kanya at ida-direct niya sa tagumpay ang buhay mo na patutunguhan. Amen? Amen? So sino pa mga kapatid ang ginamit ng Panginoon na kabataan? Si King David. Kilala niyo si King David? Yung lumaban kay Goliath? Ha? Si King David ay anak siya mga kapatid. Sa kanilang magkakapatid, siya yung pinakamaliit. Siya yung pinakabata. Anong trabaho niya? Nagpapasko lang siya ng mga tupa. Ngayon, nakikita niya yung mga kapatid niya nakikipaglaban sa mga Palestinian, mga kapatid, at lahat ay napapatay. Ano sabi niya? Ako'y maghahati ng pagkain sa aking mga kapatid. At ngayon, nung makita niya si Goliath, mga kapatid, sabi niya, ako po ang lalaban sa kanya. Ano sabi ni Haring Saul? Ang liit-liit mo. Ang bata-bata mo. Paano mo isusuot ang mga baluting bakal at lalabanan mo ang higante na yan? O taas ang kamay na kaya mong lumaban kahit bata ka pa. Si David, puno ng lakas ng loob bilang kabataan. Si David, determinado siya na manalo. Si David, alam niyang mananalo siya dahil kasama niya ang Diyos. Amen? Kaya nung sabi sa kanya ni Saul, sige, ikaw lumaban sa kanya. Anong sabi niya? Sumisiyaw. Sabi ni Goliath, o lahat ng makakatalo at makakapatay sa akin, isusuko namin ang aming bansa sa inyo. Kaso mula nang lumaban kahit malaki katawan, patay. Pero isang napakaliit at paslit ang humamon sa higante. Diba? Ano sabi niya? Tatalunin kita kahit bata ako dahil kasama ko si Yahweh El Shaddai. Kasama ko ang Diyos.
Sabi mo sa katabi mo, hindi ko mo bata ka, i-give up ka. Kahit bata ka, kaya mong magtagumpay, kahit puro higante ang iyong mga kalaban. Bakit mo sila matatalo? Dahil kasama mo ang Diyos. Alam nyo, ginamit lang mga kapatid, hindi espada, hindi sibat. Anong ginamit ni David? Tirador lang. Batong bilog lang. Pinaikot niya ng pinaikot at saka pinawalan. Saan tinamaan si Goliath? Sa gitna ng loob, bumaon yung bato. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. Kaya nangyari, isang maliit na bata, natalo ang higante. Kaya sabi sa katabi, bakit ang laki problema mo? Malaki pa rin si Lord na kasama mo. Kaya tatalunin mo, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng hamon sa edad mo na yan na kabataan dahil sasamahan ka ng Diyos. Amen? Malakpahan natin ang Panginoon. Amen? Kaya sino pa mga kapatid? Si Mama Mary. Si Mama Mary, nung tawagin ni Lord para maging nanay ni Jesus, batang-bata. Mga kapatid, si Mama Mary. Amen? Bakit mga kapatid, nung tawagin siya upang si Jesus ay dalhin niya sa kanyang sinapupunan ay 13 anyos lang siya. 13 anyos lang. Pero sa gitna ng kanyang kabataan, ginamit siya ng Panginoon para iligtas ang buong sanlibutan. Kaya sabi sa katabi mo, huwag mong hamakin na bata ka pa. Sa kabila ng kabataan mo, marami kang pang magagawa at marami kang makakamit pa sa buhay. Nasa kamay na gustong mag-serve kay Lord. Nasa kamay na gustong maglingkod sa Diyos. Nasa Diyos lahat ang susi. Tagumpay, biyaya, pagpapala, kalakas at kalusugan, kapayapaan, tagumpay ng buhay. Bakit ka patatanggi kay Lord? Alam nyo, salamat sa Diyos. Bakit? Maraming kabataan na katulad nyo sa oras nito. Walang ginawa kundi mag-dot-dot-dot-dot ng cellphone. Pero kayo, pinagpala kayo ng Diyos. Bakit? Sapagkat na kaya mong isang tabi mo na ngayon ang cellphone mo para unahin mo ang Diyos. Amen? At ako'y nakakatiyak sa pagsasantabi nyo ngayon ang lahat ng kaabalahan ninyo at lahat ng gusto nyong gawin para sa Kanya. Lahat ng pangarap nyo, matutupad nyo. Sasamahan kayo ng ating Panginoon. Amen? At alam nyo, magiging blessing kayo sa family. Darating ang araw, galing ng impact ng dating ninyo. Di ba? Kinukwento kayo ng nanay nyo. Yung anak ko na yan, napakabait. Napakalapit sa Diyos. Alam nyo, anak ko na yan, naglilikod kay Lord dyan. At yan ang nagiging biyaya para sa amin lahat. Di ba? Ang sarap-sarap ng impact mo na gano'n? Eh, mahirap naman yata. Ako, yan ang anak ko nagsisimba. Pero kung ano yung pagkagagawa niya sa simbahan. Amen? Bakit? Sapagkat sa Diyos ay walang mahirap at walang imposible. Yan. Taas ang kamay ng kabataan, hindi mahina. Taas ang kabataan na determinado sa buhay. Ano ba naman kayo? Tinatanong ko kayo. Amen? Taas ang kamay ng kabataan na kahit bata pa kayang lumaban sa hamon ng buhay. Alam niyo kung bakit yung kakayanin? Lagi niyong isama ang Diyos. Lagi niyong isama si Yahweh El Shaddai at lagi niyong sabihin sa lahat ng gagawin niyo at kakaharapin, Lord, let's go. Let's go, Lord. Amen? May problema? Let's go, Lord. Walang pera? Let's go, Lord. Walang pambayad sa eskwelahan? Let's go, Lord. Bakit? Kung walang magagawa ang nanay at tatay, may magagawa si Lord na higit pa sa magagawa ng iyong nanay at tatay. May natutunan ba kayo? Taas ang kamay ng babalik pa para marami pang matutunan. Taas ang kamay. At sana hiling ko sa inyo,
mag-akay pa kayo. Para maakay din natin sila upang marating nila ang tagumpay at makilala nila ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay ng mga kabataan. Kasi ito, hindi lang ito umpisa. Pag tayo ay mga kapatid, kapag nagkakaroon tayo ng grand opening ng youth prayer meeting. Yan, may misa na yun. Diba? May mga mag-i-invite na tayo, may mga invited na yun. At saka dito, bubuo tayo ng youth choir. Nasa marunong kumanta? Marunong ba kayo kumanta? Nasa kami marunong kumanta? Marunong tumugtog? Meron ba dito marunong tumugtog? Baka naman langgana, pinatutugtog ninyo. Marunong tumugtog. Amen? At dito, magtatayo tayo dito ng magiging core group ng mga youth. Meron leader. Diba? Merong hahawak sa choir. Diba? May hahawak sa media. Marunong ba talaga kayo sa cellphone? Yung kaya niyong mag-post ng pag-iimbita ng mga kabataan? Yan. Magtatayo tayo sa mga susunod na pagkakataon pero kailangan muna namin kayong patuloy na turuan. Amen? Sana yung mga natututunan ninyo, turo nyo rin sa kapatid nyo. Huwag yun lang batok-batukan. Huwag yun lang utos-utosan at huwag yung kukutosan. Amen? Kundi yung matututunan nyo rito ay ituro nyo sa kanila upang makamit din nila ang tagumpay na inyong makakamit sa paglilingkod nyo sa Diyos. Amen? Taas ang kamay na gusto pang lumalo sa susunod. Ha? Taas naman ang ayaw ko na po. Amen? Pero ito'y tuloy-tuloy. Ano? So, mag-create tayo ng youth choir and youth officer. Payag ba kayo doon? Na kayo isang malagay sa ganon? Amen? So, lahat kayo ay inaaniyahan namin na marami pa kayong maakay, yung mga kaklase nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo, akayin nyo. Amen ba? May naintindihan ba kayo sa pinag-aralan natin? Amen. O ngayon, ang identity ninyo, ano na identity ninyo ngayon? Ay, ako'y anak ng Diyos. Ako'y tagumpay. Ako'y malakas. At lahat ay makakamit ko dahil kasama ko si Lord. Kakayanin ko ang lahat ng bagay. Amen? So, magsitayo tayo sa oras na ito. Taas yung inyong kamay sa Panginoon. Alam niyo yung pagtaas ng kamay? Tanda ito na sinasabi mong, Lord, magagawa ko lang ang lahat pag kasama kita. Na parang sinasabi niyo kay Lord, Lord, isinusuko ko ang sarili ko sa iyo. Kasi ang Panginoon na nagsabi sa kanyang salita, wala kayong magagawang anuman kung kayo hiwalay sa akin. At makakagawa lang tayo ng mas maraming tagumpay kung ang Diyos ang kasama natin sa paglalakbay natin. Amen ba? Mataas natin ating kamay. Sa oras na ito habang inaawit ito, pikit niyo yung mata niyo. At sa pagpikit niyo ng mata, sa inyong balintataw, makikita niyo ang larawan ni Jesus na nakangiti. At sinasabi sa iyo, anak, tinatawag kita upang sumunod sa akin, upang maglingkod sa akin. At sinasabi niya, huwag kang mag-alala, anak. Aayusin ko buhay mo, aayusin ko ang pamilya mo. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga binibigay mo sa buhay. Tanda na tayo nakadepende sa Kanya na ang lahat ng bagay at tagumpay ay nasa kamay ng Diyos natin mahihingi. Praise God. At sa pagtaas nyo ng kamay pagpikit, pray nyo nanay nyo, pray nyo tatay nyo. Sabihin nyo, Lord, pati nung bigyan ng kalakasan ng nanay at tatay ko, bigyan niyo sila ng mahabang buhay upang kami ay masubaybayan, matulungan kami na maabot ang mga pangarap namin sa buhay. Pagpalain mo rin mo ang mga kapatid ko na tulad ko na binibigyan mo ng tatag, binibigyan mo ng lakas ng loob upang sila rin lumaki na makilala ka, maging mabait, maging masunurin, at naglilingkod sa inyo. Panalangin mo rin ang iyong pag-aaral, ang
ang iyong mga teacher, ang pinansya na kailangan mo sa iyong pag-aaral. Hingin mo sa Diyos ngayon, sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka, sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, idinudulog ko po sa inyo ang mga kabataan ito. Dalayan ko po ang manalangin mo silang ingatan, patnubayan. Bigyan sila, Panginoon, ng liwanag na nagmumula sa inyo. Puspusin mo sila ng Banal Espiritu na magiging gabay nila sa kanilang pagtahak sa buhay, Panginoon, na kailang binibigay sa kanilang mga buhay. Bigyan mo po sila ng katatagan na anumang mga pagsubok ang kakaharapin pa nila. Ito'y patuloy na mapagtagumpayan, sapagkat nananalig po kami na sila iyong sasamahan. Pagpalain mo rin po kanilang mga pamilya, kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid. Ang mga mahal nila sa buhay ay patuloy mong pagpalain. Dalayan ko po na sa murang edad nila ito, Panginoon, ay mapalapit sila ng lubusan sa inyo at makilala ka nila ng lubusan sa kanilang mga buhay na ikaw nga ang Diyos na naging susi ng tagumpay sa bawat buhay ng tao. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang gawain mo ito, ang pagsisimula ng gawain mo, Panginoon, youth prayer meeting na ito. Dalayan ko po, Panginoon, hindi lamang ito sa simula, kundi patuloy kami makakaakay, Panginoon, sa tulong mo ng marami mga kabataan na nais ko, Panginoon, aralan at makilala ka at makapasok ka sa kanilang mga buhay. Dalayan ko rin po na pagpalain niyo mga manggagawa, Panginoon, ng Vicariate Corps, manggagawa, Panginoon, ng St. Joseph Parish. Ngayon din po, Panginoon, na makasama na yung mga manggagawa na narito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. At inangkin po namin ang bawat manggagawa mo'y makikisangkot sa gawain mong ito upang maraming mga kabataan, Panginoon, ang maakay patungo sa inyo. Pagpalain mo rin po kami mga lingkod, Panginoon, na inilagay mo upang sila'y gabayan at subaybayan. Si Brother Pio o si Brother Robert, ang lahat ng mga katulong, lahat ng mga workers, Panginoon. Dalangin namin, Ama, ng lahat, Panginoon, ng mga ginugugunin lakas o kanilang mga Panginoong yaman para sa gawain mo ito'y ibalik mo sa kanilang higit sa sapat. At tinangkin namin na patuloy kami hipon ng mga taong tutulong upang magtaguyod ng gawain mong ito. At tinangkin namin, Panginoon, na ito'y tuloy-tuloy na sasamahan mo. At tinangkin din namin kapag-grand opening kami, Panginoon, ng mas malaki. At maraming kabataan pa kami na may lalapit po sa inyo.
At anuman ang mga hiniling ng mga kabataan ito, Panginoon, kasama ng aking mga kapatid na mga manggagawa, inaangkin po namin uuwi kami na answered prayer. Salamat po, Panginoon, sa iyong lahat ng parangal, papuri, pagsamba, pasalamat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Meron po ba tayong langis dyan? Papahiran ko lang po itong mga kabataan. Iaanoin ko lang sila ng langis, simbolo ng banal na Espiritu. Yan.
Kaya kabayan niyo yung mga kapwa niyo kabataan, no? I love you, the love of the Lord. Ikot kayo, ikot. I love you with the love of the Lord. Kabayan niyo sila. I can see. Ay, nasa likod niyo, nasa harap. Huwag mahihiyan. Kabayan niyo sila. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Love you with the love of the Lord. Yung ating mga workers, Sister Ine, meron ka bang gusto sabihin? Yung ating working committee dyan, mga working committee natin. Pagpalang hapon po sa ating lahat. Siyempre po, gusto ko nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung aming hiling na maraming oras eto na yung sana po maging tuloy-tuloy na suporta po para sa lahat. Maraming salamat po. Salamat at sabi nga, the beginning is the hardest. Hindi adolescence, the beginning. Ang pagsisimula ang pinakamahirap sa lahat. Pero dahil nasimula natin, tuloy-tuloy na tayo. Amen? So tuloy-tuloy tayo sa panibagong yugto ng ating buhay. Higit sa lahat ang makilala natin ang ating Diyos. Amen? So salamat po at sana sa sunod muli, dumami pa tayo. Mas marami pa katulad nito. Sa next nating meeting, magkakaroon na tayo ng mga leaders, sukuha tayo ng mga leaders, then mag-create tayo ng choir. No? Yung choir. Yan, so kita-kita ulit tayo, ha? Salamat sa inyo lahat. Merienda time. Thank you, Lord. Magpalain na lang nakakainit sa pangalan ni Jesus. Amen.